No, I'm good, thank you. Alright, then I'm gonna squeeze by you. Yeah, go ahead. Good morning mga Che. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Cumberland, Maryland. Anyway, hindi pa kami umalis. Umalis na ako dun sa Hindi pa kami umalis ngayon dito sa Labs kasi wala pa kaming permit ng West Virginia. Kahapon kasi hindi ma-release ang permit ng West Virginia kasi hindi kami nagpatimbang. So kagabi pa lang ako nagpatimbang. So, ang oras ngayon ay alas 7. 6:41 pa lang sa opisina ngayon sa Saskatoon. Kasi advance to ng isang oras dahil ito ay Eastern Time. So, ang Saskatoon ay nagiging Central Time. Parehas na sila ng oras ng Manitoba. So, 6:41 pa lang ng umaga ngayon sa Saskatoon at saka sa Manitoba. So, wala pang opisina. Wala pang magbibigay ng permit, walang mag-order ng permit. So, it's useless kung tatakbo kami today and sa unahan, 47 miles, I think, West Virginia na. So, tatambay lang din kami doon sa West Virginia. So, mas maigi pang hintayin namin ngayon, mga 8:41, may tao na yan sa opisina. So, magkakaroon na yung mga permit na double check ko lang, baka nga meron, no? I'm not sure. And yeah. Maryland pa lang yung na-issue kahapon. Maryland pa lang. So, nandito pa rin yung ibang kasamahan. I don't know yung iba. Baka tumakbo na hanggang sa state line border ng West Virginia at saka Maryland. I think. Yeah. So, that's it. Anyway, samahan niyo ako sa loob dahil meron ako nakitang headset na naman. This one, puro na ako headset sa mga points ko kasi sa fuel, mga points sa fuel, iniipon ko talaga yan. Flying J, Pilot Flying J or Loves, iniipon ko yan. Kahit gagamitin ko sa pambilisan na ng pagkain, no, iniipon ko siya. So yung mga coffee, libre na yung coffee kasi free coffee naman. But yan, nag-iipon ako or nangungulikta ako ng mga headset ng mga ganito kalaki. Ngayon, may nakita ako sa loob ng Labs, tactical wireless headset. Tactical, maganda siya. Malaki din, parang mas malaki pa yata dito. Which is good. Nakita ko siya. And sayang yung aking points kasi itong biyaheng ito pabalik ng Canada, this would be my last trip sa 2025. Ito na yun. Then by the next year, mag-uumpisa na naman akong mag-earn ng points sa Labs, sa Flying J by next year. No? So ngayon, gagamitin ko tong aking points. Meron akong enough na points para makuha ko yung headset na nandun sa naka-display. So samahan nyo ako. Gamitin natin ng points ng pag sa Canadian money, it's around $210, $205. Dito kasi lang siya. Basta pricey din siya. So, dami ko ng headset. Dalawang Rode King and isang Rand McNally. Anin ko ba itong mga headset na to? Wala. Collection ko lang. Gusto ko lang mong collection ng headset. Ang tracker. So, samahan nyo ako doon. Tara, puntahan natin. At papakita ko sa iyo. And then,
Sa haba-haba ng panahon, ngayon ko lang siya mabubuksan at ipapakita sa inyo itong nasa loob ng box. Matagal na to, nakatago lang to, nakakalimutan ko na siya. Ito ay bagay sa mga vloggers, mga content creator na gumagamit ang ginagamit ay cellphone. Hindi GoPro, it doesn't work sa GoPro or sa ibang action cam. But sa cellphone, maganda to. Pero mamaya, papakita ko sa inyo, bubuksan ko. Baka sakaling magustuhan ninyo ito and bibili kayo. Kasi ito ay, mamaya na. Samahan nyo muna ako sa loob ng Loves at kukunin ko ang headset na na-catch ng aking eye. Alam nyo, yung aking kulay ng itong sa mic, kasing kulay ng aking checkered na sinusuot ngayon. So, nandito siya. You know, Stroto, $149, $150. So, kukunin ko siya. Yeah, I think maganda siya. Merong isang 149 pero ayoko kasi yung ganito. And then yung next na tinatarget ko ito. Yung diesel na Garmin na headset. Yun ang ganda. Meron 109, dating 129. Ba't ayoko dyan. Try ko itong Stroto. The same with this? Yeah, it's out. Huh? Yeah. Yeah. Why it's different color? Oh, it's the same color? Yeah, same color. It's just the base is white, so it makes Oh, it okay. look slightly different. Okay, I'm gonna. Can I ask if you'd like a warranty for I know. I'm gonna use my points. And you said use points. Yeah. And There you go. then you have 30 days to take that to any Loves in exchange. And any Loves. Okay. So this is the display, eh? The same display? All right. 30 days. See? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali kumuha ng headset gamit ang points, mga choy. Over ear. Ang kagandahan nito, nakita ko siya, 30 hours, man. 30 hours na talking. 30 hours. Noise cancelling, extra long range. So mahaba siya, all day comfort. Oh, 35 hours of talk time. Almost isang araw na hindi siya nalulubat. Wow. Ano yung unang bubuksan natin? Of course, yung una kong pinakita sa inyo. Bubuksan ko yung una kong pinakita sa inyo. Ito yung tinatawag na kagaya nito. Okay. Ito yung mic. Wireless na mic. Itong nasa loob ng box. Gagawin ko to dahil hindi pa kami tumatakbo. And then bubuksan ko yung headset. Oh, maliit lang siya. Okay. So kasama sa box. Laki ng box pero ang liit lang ng lalagyan. Ito ay Maono EI wireless microphone. Bakit wireless? Ito yung pinakamaliit na wireless nila, guys. Maono. Ito yung pinakamaliit na wireless. Hindi mo siya kailangan ng receiver na kagaya sa DJI na mic na kailangan receiver, may wire ka pa kakabit. No, hindi na. I-connect mo lang to sa yung cellphone. How? So, malit lang yung box niya.
Okay, yung kasama niya ay cable para sa charger, then mga instructions. Anyway, ito yun. Pinakamaliit na wireless ng mic ng Maono. Sa mga gumagawa ng content gamit ang cellphone, okay, USB type C. Hindi siya pwede sa iPhone. Samsung, pwede siya. Pero napaka-cute. Okay? Hindi mo na kailangan ng DJI mic with wire, kakabit mo pa, kukunik mo. No. Ito lang yung kakabit mo sa likod ng cellphone mo. Type C. Kukunik mo lang siya. Just like this, mga choy. Example, gagamitin ko to. Okay? Kukunik mo lang siya diyan. That's it. Okay? Now, ito yung mic niya. Napakaliit. Napaka-tiny. On. Then magkukunik na yun sa iyong phone. I think it's low bat. Yeah. Napaka-tiny, guys. Clip mo lang siya. That's it. Okay? And kagandahan nito, pag nagbablog ka, meron kang tripod na nakatayo, nagbablog ka, may ginagawa ka sa iyong garahe or sa bahay, hindi mo na kailangan ng wires. Hindi na. Lalagay mo na siya sa likod ng phone, sa Type-C. Para sa mga Samsung users, okay? Lalagay mo lang siya. Magkukunik na to siya. That's it. Right? And then, ang kagandahan sa mic ay aabot siya ng 100 meters. Alam niyo kung gaano kalayo yung 100 meters? Isang poste, that's 50. The next na poste, yung standard na poste, that's 50. That's 100 meters. Okay? Isang poste is 50. The next na poste is 100. So, ganun siya kalayo. Kahit nandito ka, nandun ka sa unahan, abot siya. Clear na clear yung boses mo. Ito yung tiny na wireless mic ng Maono, which is napakaganda. Napakaganda niya. Sa lalagyan pa lang, the next few vlogs, sa next vlog, gagamitin ko to, ang Maono, para matesting natin, but not now. And then, ito na rin yung charging cable niya sa loob. So, parehas lang din siya sa DJI. Ang DJI, ito yung cable ng DJI. Ito yung charger niya. Okay? So, mayroong extra na mic. Then, ito yung charging port niya, Type-C. The same lang din siya sa Maono. Maono is, ito siya. Then, the charging cable niya, nandito sa port. Charging port niya. Nandiyan sa port. So, para sa mga nagbablog ng gamit ang cellphone, bagay na bagay sa inyo to. Hindi nyo na kailangan ito. Masyadong expensive to. DJI, masyadong expensive tong DJI. I think 300 plus. Ito, ang price niya, puntahan ninyong nasa description ko, ilalagay ko yung price ng Maono. Then baka kaya ng inyong bulsa. Then the next one, ito yung exciting. Meron akong 30 days para ibalik yung headset. Pero hindi ko na ibabalik. Ba't ko pa ibabalik, di ba? No. Okay, sa baba pala. Ang brand nito ay Stroto. Stroto. Safe, trusted, and reliable. What's in the box? Over-ear headset, carrying case, detachable air cushion, USB to USB charging cable, and detachable anti-slip pad. So the same lang siya dito. Anti-slip pad, this one. What's in the box, mga choy? Ang dami ko ng headset, guys. Oh, maganda. Ang kanyang case.
Di ba? Maganda. Safe na safe. There you go, man. Okay, manual. Anti-slip pad. And this is the unit, guys. Ang laki. And of course, ito yung charging cable. Ang ganda. Sa box pa lang, panalo ka na eh. Alam mong magandang klase. Oh, there you go. Nice. So, kasi sabi ko nga, hindi siya pwedeng mag-drive ka na nakaganyan. Oh, napakaganda nito. Mas malaki siya. Look at the size. Look at the size. Mas malaki siya. Shoot na shoot yung tinga mo. Oh. Look at the size. Holy smoke. And ito yung boom mic niya. Okay, naro-rotate yung boom mic niya. Sa tunog pa lang ng kanyang matibay. And on button, volume up, then call in, and then mic, mute, and then charging cable dito. Charging port. And then holy smoke, man. Ito na yung gagamitin ko. Ibabalik ko siguro tong so anti-slip cable, anti-slip caution. There you go. Hala, ang gwapo nito. Tapos ang kanyang mic napakaganda, oh. Oh my. Tapos yung tunog ng pag switch mo. Oh, holy smoke. Hello, mic test. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard. Wow, tapos kagandahan niya, oh. Natutupi siya dito sa loob, ganyan. Okay. Nice. Gusto ko to. Gusto ko to. Kalahin mo, nakukuha ko lang siya through points. True points ng labs. Kada fuel mo, kada fill up ng fuel, and then successive ka mag-fuel, tataas ng per gallon, magiging 5 points per gallon na every 1 gallon, magiging 5 points na siya. So, mag-load up ka ng 100 gallons times 5, di ba? 500 points. Ang ganda ng mic, niya, yung mic niya, oh. Napakalambot. Then dito pa lang, panalo na, pakinggan nyo. Oh, di ba? Wow. Gusto ko to. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Thank you, loves. Thank you so much, loves. So, meron na naman akong bagong collection ng headset. Dalawang Rode King. Itong Rode King. Look the difference, guys. Look the difference sa kanyang air cushion. Okay? Sobrang laki nito. Shoot na shoot ang tenga. Ito, sakto lang sa tenga din. Sakto lang siya sa tenga. Ito, malaki. Para kang nagtatrabaho sa construction. Shoot na shoot. Oh, shoot na shoot ang tenga. Oh. Tapos ang lambot ng cushion niya. Holy smoke, man. Oh, off ka muna ha. Huwag ka munang gagamitin. Yeah. So ito na yung aking gagamitin ngayon. Kukunin ko siya sa aking mga phone and pwede rin siya mag-connect sa iyong stereo. Pwede siyang i-connect sa stereo, guys. Wow, napakaganda. Pangit na kasi yung brand ng Blue Parrot. Yung Blue Parrot, napakakumo na. Sakit sa tenga dito. Wala silang bagong nilabas na Blue Parrot na ganito kalaki ang cushion. Wala. Okay? Ibang brand, meron. So, anong meron sa kanya ay 35 hours talk time. So, napakahaba ng 35 hours. Parang isang reset na yun. Walang tigil, ha? Example, walang charging, walang reset. Okay? I mean,
halos isang reset na, 35 hours of talk time. Noise cancelling, ibig sabihin ng noise cancelling, kahit maingay sa labas, hindi niya naririnig. Nagdadrive ka, hindi niya maririnig yung makina. Noise cancelling, ito yung kagandahan. Malakas ang hangin, hindi maririnig ng kausap mo na merong hangin kasi meron siyang tinatawag na noise cancelling. Extra long range. So extra long range, kahit malayo ka, iwanan mo yung phone, naka-headset ka pa rin or nag-refuel ka, iikot ka sa likod ng truck, maririnig ka pa rin kasi meron siyang tinatawag na extra long range and all-day comfort. Which is, all-day comfort, ito yun. Napaka-smooth ng cushion niya. No? Napaka-smooth ng cushion niya. I like it. I like it. Wala itong brand na ito sa Canada. Every truck stop, pupunta ka ng every truck stop sa Canada, ang makikita mo sa buong Canada ay Blue Parrot. Okay? Blue Parrot halos ang nasa Flying J. Ano pa ba mga tindahan dyan? Flying J lang yung medyo malaki sa Canada. Walang Loves kasi sa Canada. Hindi nakapasok ang Loves. So walang mga brand na ganito. Walang brand na Road King. Wala ding brand. Yeah, itong Straton. Auto. Walang ganitong brand. Only in America. Maganda sana to kung pininturahan pa ng US, no? US flag. But, suabe. But, piniflex ko sa inyo, and I know some of you guys, 95% sa inyo nasa Pilipinas. Well, baka may makapanood na mga taga-Canada, yung lagi na ginagamit yung maliit eh. Pero ito, hindi ako bumababa ng truck. Hindi ako bumababa ng truck na laging nakabitbit to na no, ini-end ko ang call or iniiwan ko muna to sa truck kasi ayokong lalabas ako na lagi ako may bitbit sa tenga na kahit may kausap kang tao, nakasalpak pa rin tong mic. No, yung iba, ganun yung iba eh. Hindi mawawala sa kanilang tenga yung headset. Ako ay binababa ko siya, iniiwan ko siya. Pero pag nagda-drive, para akong piloto. Para akong mechanic ng piloto dun sa baba ng eroplano. Hey, Captain! Fueling is done. Ready to go. Kada na ako dahil 7:45 na sa yard, sa opisina. Para pagdating ko ng West Virginia ay tama-tama, may permit na. It's 47 minutes from here. So yung aking tatakbuhin ay under Maryland permit pa rin. Parang ang tagal ko nag-post doon ah. Turn right at the traffic light. I know, then right? take the first left. Left on I-68, then take the ramp ahead. Last Christmas, gave you my heart, but the very next day, give it away. This year.
tank na. Naka-charge na, nakaligo na. Wow. Suabe. Welcome to Maryland, mga chuy, mga viewers. No trucks over 5 tons in left lane. Continue on I-68. Copy, copy. Ito yung Cumberland. Just like an old city, yung mga church nila. Then pakita ko sa inyo yung muntik na akong bumangga dito nung 2 years ago, I think 2 years ago, dyan sa taas ng bundok. Yeah, look at the buildings, guys. Matulis. Sinaunang style ng mga Europeans. Pati yung style ng bahay nila, kulay ng bahay, just like style ng Europeans. Sa Maryland, Ahon, Luzon, daming bundok. Kung makikita nyo ngayon na walang snow, matindi din mag-snow dito sa Maryland. Mahaba yung Luzon dito. Choy. Guys, merong mandatory brake check dito sa Virginia. Then may isang truck dito na hindi tumigil, huli. Jesse nandun. Yun, no? Huli siya. Dumiretso siya, hindi siya pumasok eh. Mandatory brake check dito. I don't know. Oh lala, laki ng penalty niyan. Anyway, check muna ako ng aking load. Nandito na kami sa West Virginia, Mountain Mama, Take Me Home Country Road. Check muna ako. JC! Hi bro! Country Road. Kapag hindi ka papasok, wala. Ticket. Ticket, yan o, ticket. Check ko muna bago ko brake check mamaya. Hindi to brake check ha, tire check tong ginawa ko. Hindi to sa brake check. Brake check mamaya. Pero natanggal siya eh. Pasok. Pasok lahat.
take me home. Pa-pop out to. At 30 and 25 PSI, nag-pop out ang aking brake. So yun ang kagandahan. Ang mga truck dito equipped ng pag naubusan ka na ng hangin, like example, natanggal yung hangin mo sa glad hands or naputol yung hangin mo sa trailer or any airlines na naputol or merong leak, mag-uubos siya ng hangin, and then pag naubos ng hangin, wala na siya dun sa required na PSI niya na kailangan mag-pop out yung mga parking brake ng trailer. So yun ang safety. Release ang brake, shut off, then tingnan mo kung mayroong air leak sa labas. Sa glad hands wala, so yung hangin hindi nagbaba, nagstay siya ng 85. So ibig sabihin walang air leaks sa glad hands or kahit saan, kasi until now nasa 85 pa rin siya. Okay, apply ang brake, start, then let it compress uli ng hangin, I mean mag-build uli siya ng hangin. So I'm gonna do my Ohio permit kasi meron akong permit. Kung napapansin niyo yung kanta ni John Denver na Wheeling, ito yun, Wheeling sa kanyang lyrics. Ito yung Wheeling, West Virginia. Ito na side. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. Okay, welcome to Ohio, mga choy. This 15 miles. Ay, ito yung detour ng Ohio Turnpike. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. Both sides. Daming detour, guys. All oversized loads. Use SR40. All oversized loads. Kita nyo, guys. You know, use 40. Turn right at the traffic light. Junction 40. Mahaba-habang over ano to, detour.
Turn left at the stop sign. Ako muna ito pag left turn na rin. Thank you. Thank you. Take all of this lane. Slow down. Arriving at coordinates on the right. Turn left at the traffic light. Just to be safe, pag merong release sa harap, huwag mong iharang yung sasakyan mo dyan. Baka may biglang dadaan na train, wala na. Arriving at coordinates on the right. I don't know kung anong Continue lugar na on to. North Maysville Avenue. Kita nyo yung kalsada sa city. Look, that's only I think 9 feet wide. Maliit, di ba? So iba yung standard sa city, sa town, main highway, freeway. Iba-iba yung standard ng lapad ng highway nila. Kaya yung ginagawa ko, I think 1/4 ng aking parts ng truck ay nasa kabilang side. Hindi ako pwedeng masyadong gumilid sa right side kasi baka madali ko yung mga signboards. So parang semi-gitna ako. Makaka-overtake naman sila sa left side space. Kasi yung highway, I mean yung kalsada, hindi siya malapad na 11 feet or 11 wide. That's only 9 or yeah, parang 9 lang eh. Kasya dyan ang ano, ang regular na truck, yung mga reefer, kasya dyan. Mga choy, lakas ng ulan dito kanina sa may Ohio. And then ang delikado nito dahil basa ng kalsada, no?
may tubig ang kalsada. Pag bumaba ang temperatura ng 0, delikado sa black ice. Napaka-weird, no? Kasi snow doon sa may West Virginia. Pagdating dito sa baba sa Ohio, Indiana, ulan. Then pagdating mo ng Iowa ay snow. Minnesota, snow. North Dakota, snow. Manitoba, snow. But anyway, in a few minutes, 25 minutes, titigil na rin ako, call for night. Bawal na ako sa Indiana mag-drive ng midnight. Yun ang nakalagay sa kanilang provision. 10 wide up to 14 wide, half hour before sunrise, half hour after sunset. Thank you, Ohio. Yeah, guys, welcome to Indiana State. And they gotta go clean it up. So we were doing good for a solid 20 miles and now 48. Wala akong pilot yun yung oversized na sobrang lapad ng trailer na kinarga ng generator ba yun? Yung nabalik. Welcome to Indiana. Ganun ang style nila. Ganun yung trailer na sa unahan. Nag-uusap sa radyo ngayon. 11 kilometers. I'm good, thank you. Alright, then I'm gonna squeeze by you. Yeah, go ahead. Alright, let's get away from the highway. Getting dark. In 1 kilometer, turn left, then take the first left. Time to call for a night, mga choy. Woo! Sana may parking pa. Left, then take the first left. Parang wala na. Alala. Ito na naman, parking problema. Turn left. Gonna stay here. Side. Yeah, I'm good here.
side. Here you go. I'm safe. Change. Bukas na ako papasok. Tracking seat. Bukas na ako papasok para mag-refuel. Wala na eh. Yeah. Ang lakas ng ulan. Buti ka mo hindi snow. Oh my. Hanggang anong oras? Rain and wind. Hanggang alas 8. Alas 9. Tapos na alas 10. Alas 11. 6 hours. 10 hours. So alas 3 wala na siya. And then, you know, katabi niyang snow. Sumabay yung snow at saka ulan eh. Oh? Oh my. Naghalo yung ulan at saka snow. Yan ang delikado. Pero may coming bukas snow sa Canada. All the way across ng prairies. Calgary, Saskatchewan, Winnipeg, and 72. You know, Friday. Oh my. May namumuulan naman sa Sunday, oh. Holy smoke, man. Walang tigil ang snow. Tsaka ulan. Ay, ang linis na Borrogol. Hindi ko na siya kailangan i-washing. Lakas ng ulan, that's good. But wag lang sanang sobrang lamig pagpasok sa ibang states. Dahil dito sa Indiana ngayon, ang lakas ng ulan. Hanggang alas 3 na madaling araw. Pero ang linis niya. Ang linis niya. Ang delikado lang dito ay biglang lumamig. Like, biglang bababa yung temperature to 0. Then, itong mga basa na ito, itong basa ng ulan, magiging black ice. Holy smoke. Yeah. Yun lang, wag lang lumamig. Ngayon, ang temperatura ay plus 13 ang temperature. So wag lang talaga siya mag-0 dahil ang daming madidisgrasya dito pag ito ay mag-black ice sa highway. Anyway, yeah, pati trailer malinis. Linis ang trailer, pati ang load, nalinis ang load. So dito na ako pumarking sa gilid ng parang parkingan sa ano, parang ganyan, no? Dahil sa loob ngayon sa parkingan, wala na eh. Punong-puno na ngayon sa loob. Wala ka na makukuhang spot. Nakakapagod. At least ngayon, nasa Indiana na ako. Halfway papuntang Canada. Halfway papuntang Canada. Pero ang inaalala ko lang, pagdating sa may Illinois and then Iowa, malalakas yung snow dyan. Pag once naabutan ako ng snow na galing sa Canada in the next few days, yun ang delikado. Kasi itong mga basa na yan, wala yan, frozen yan. So ito yung parang space ng konti pa dito. Pero I think safe na ako dyan sa gilid. Kasi kung ipapasok ko pa siya dyan, ano eh, tawag dito, naka jackknife ng konti yung truck. Pagod. But thank you Lord. Thank you Lord. Nakarating din ako ng safe. Oh, di ba? Kasi ito entrance to lahat, entrance. So ang exit lahat ng mga truck dito. So walang sasalubong diyan para lalabas. Puro papasok yan para mag-refuel dito sa labs. Pero bukas ng umaga ako papasok para mag-refuel and washroom, etc. And buti nga itong aking ilaw dito ay gumana na. Dati hindi siya gumana. Pero itong isa wala. Dead talaga siya.
Ganitong oras, wala na, puno na ang truck stop. Ang dami ng mga pumapasok, ang dami ng puno na. Ayokong isiksik itong trailer para i-parking sa isang box. Baka makakasagi ako. Sakit sa wit po. Ang sakit ng aking puwet. Grabe. Maryland, Virginia. Dumaan akong Virginia. Pumasok ako ng konti sa Pennsylvania. Bumalik ulit ako sa Virginia, Ohio, and then itong Indiana. Nasa bungad pa lang ako ng Indiana ngayon. Wala pa ako sa kalahati ng Indiana. Pero yung permit niya, napaka-easy na lang yung permit. Napaka-easy na lang. More on interstate. Hindi ko kailangan ng pilot sa Indiana dahil sa probation nila is only 12.5 pataas kailangan ng pilot. So nasa 12 wide lang ako. So I will drive by myself. Wala nang pilot all the way hanggang makarating ng North Dakota, Manitoba, and then hanggang Saskatchewan, sa Saskatoon kasi ibababa siya sa Saskatoon Yard. Sa Warman pala, sa Warman. Pero ang linis ni Bordogol. Guwapo ulit. Biglang umulan eh. Okay, dito na ako. Safe na ako dito. Wala akong katabi. Then yung aking parada, safe. Malayo ako medyo sa kalsada na makaka-obstruct ako sa ibang mga truck na papasok dito sa loob ng Loves.